So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin. Ngayong 2024, meron tayong bagong motorcycle. Ito yung Bida 110 version 2. Ito yung next generation ng Bida. So umpisa na natin yung vlog. Kung sulit nga ba itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky, you cannot break me. This world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Gotta... So ayun na nga, no? Para sa kanyang price, check muna natin. Ikutan muna natin. Yun, oh. Tingnan nyo naman. Bagong bago, boy. Meron tayo isang kulay rito. Kulay matte gray. At meron pa tong ibang kulay. So, update ko pa rin kayo dun sa mga kulay na meron itong Bida 110S2. Second generation to. Sa tingin nyo, sulit ba yung ating price para dito? So, walk around na natin. The walls and the hurt start thinning, and the more you push it, the fast start tripping till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. So yun nga, nagustuhan ko dito. Ito yung sinasabi ko yung sa isang brand, 'di ba, na sana meron tayong LED, pero dito kay Motoposh, binigay na ni Motoposh na LED, tapos meron tayong maangas na parking light dito or park light, and then LED yung kanyang headlight. So dito mapapansin natin mga pa-curve na design. Ayan, oh. Tapos pagbaba natin, meron tayong decals. Yan, decals to. Meron din tayong decals dito, kulay white and red. And then meron din tayo rito 3 bolts. At meron tayong parang naka-smile. Yan, yung kanyang signal light is LED. Buti pa to LED, 'di ba? So meron din tayong park light dito na LED. So mamaya tingnan natin yung ating lights, no? So naka-activate itong motorcycle na to. So dito parang meron tayong carbon fiber finish dito. Ayan. Tapos yung kanyang front fender, maganda yung style eh. Tapos flexible din. Ayan, flexible din siya. And then naka-telescopic fork tayo rito. Meron din tayong extension para sa kanyang fender. Mahaba yan, tsaka malapad yung datingan niya rito. Tapos flexible din. So kagandahan din kasi dito para at least hindi agad madudumihan yung ating makina. Kasi wala siyang harang dito sa may likod. Ayan, kita nyo naman, di ba? Wala siyang harang. So yung fender lang niya, yung nagsusuporta, nung putek, ayan. Tingin ko na biyahe na to sa ibang branch to Pero yun na nga, para sa kanyang wire, o sa kanyang tires, yung size dito is 2.5 by 17. So tube type pa rin naman itong isang to. Naka-wide spoke tayo rito. Tsaka maganda yung kanyang tires, mabalahibo. Naka-single disc brake tayo rito. Meron tayong dual path caliper. Ano kaya to? Sensor siguro to. Ayan. Hindi ko meron siyang ano. Ang nakalagay dito is pressure anti-lock brake. Ayos parang ABS yung datingan, 'di ba? Maganda 'yon. Isang features 'yon para dito sa motorcycle na to. Ayos, 'di ba? So naka-air cooled pa rin naman to. And then 110cc. Tingnan niyo yung itsura dito. Ayos, oh. Ang Brusco din nung datingan niya, may mga patulis yung design. Lalo dito sa park na to. Meron din tayong patulis dyan. Then, kagandahan dito, yung sinasabi ko na sana magkaroon ng side pocket. Etong si Motoposh, nilagyan niya ng side pocket. Ayan. Tapos, hindi lang side pocket yung nilagay nila. Meron din tayong USB port dito. Saan ka pa, 'di ba? So pwede kang mag-charge habang bumabiyahe. Meron tayong 2 side pocket dito. And then pag meron tayong mga pinamili, meron din tayong utility hook dito.
Stig, 'di ba? So kung hindi natin gagamitin yung utility hook, pwede natin siyang itago. Ganyan yung itsura niya. Stig, 'di ba? Ayos, 'di ba? So yung ignition key niya, meron tayong shutter lock din dito. Ito yung susi. Tapos naka-on yan para sa kanyang panel gauge na analog type pa rin naman to. Pero ayan yung datingan niya. Maganda rin yung style, no? So dito meron tayong speedometer, odometer, signal light. Ayan, signal light. Okay, isang blink lang yan. Tapos gear indicator, fuel gauge nasa gitna pag naka high beam. Ayan. So sa mga switches niya, meron tayo rito or ordinary switches na ginagamit ni Motoposh. Yan. So, meron tayong on and off ng kanyang park light and headlight. Yan. Check natin yung ilaw. No? Yung kanyang park light. Ayan yung park light natin dito. LED. Signal light. Check natin yung signal light. Ayan. Signal light niya. Tapos, park light and headlight. Diba? Ang liwanag, diba? So, sa kanyang taillight, ito yung taillight niya. Yun o, LED rin yan. Tapos LED rin yung ating signal light dito. Stig. Then, meron tayong ilaw para dito sa kanyang USB port. Diba? Stig. So, dito naman sa side, meron tayo ritong high and low, signal light, busina. Okay, tapos meron din tayong choke. So, ito kasi ay carb type pa rin naman. Ayan. So, pakinggan natin yung busina kung ano yung busina niya. Uy. Ano ulit natin ha? Brusco yung ano niya, brusco yung kanyang busina, no? Ang liit ng motor pero brusco. Sa kanyang grip, makapit din. Meron tayong nakalagay na storm. Yung lever. Yan, pag pinigaan natin, smooth lang din. Yung throttle niya, sobrang babaw. Ito nga pala ay naka semi-automatic. Sa body design dito, gusto ko yung style din dito eh. Matte finish, combination ng black and gray. Then meron tayong open part dito para pag nag-a-adjust tayo ng carb, madali lang din siyang sungkitin. Yung kanyang makina, glossy finish naman tayo rito. Maganda yung paint job. May Motoposh dito. And then yung kanyang rear brake pedal, smooth lang din. Hindi siya mukhang pan-tricycle yung datingan niya rito. And then, yung ating foot pegs, hindi rin siya napiplit. Combination ng rubber and metal. Then, meron tayong bracket dito. So, dito naman, meron din tayong kickstart. Yung foot pegs para sa angkas. Napiplit din siya. Tsaka, iba yung design dito. Mas makapal siya. And yung ating alloy na ginamit dito para sa foot pegs. Maganda rin. Meron din siya military effect din dito. Naka-swing arm din tayo rito. Naka-dual shock. And drum brake dito sa likod, naka-wide spoke. And then yung size natin dito sa likod ay 2.75 by 17. So tube type pa rin naman yan, harap at likod. And yung ating tambucho, meron tayong cover dito, metal naman yan. And meron tayong Motoposh dito na naka-emboss. Ayan. So dito sa side, yung ating decals. Yan, meron din tayo ritong kulay red and white. Tapos faded to. And then dito rin. Yan. So may nakalagay din dito, second generation Bida. Tapos meron siyang Thunder. Then 110 S2. So sa kanyang upuan, meron tayong two-tone, kulay gray, and then kulay black. Meron tayong Motoposh dito na kulay gold. Yung kanyang naka-emboss dito. Yung kapal, sobrang kapal niyan. Malambot din. Hanggang dito sa ating OBR. Then meron din tayo rito compartment. Tapos nandito rin yung mga basic tools. Yung ating battery nandito. Fuel tank. Okay, siguro nasa 4 liters to. Tapos siguro dito mas maganda meron siyang cover. Para sa akin kasi magagasgas yung yung paint nung dito sa tank eh, 'di ba? So yung kanyang grab bar, ayan, isang assembly lang naman to. Tsaka maganda rin para siyang binalot na rubber, yung datingan niya rito. Ayan, close natin. Yung ating fender, meron tayong reflector, lagay ng plate, tapos mahaba din siya, and then malapad, flexible yung ating rear fender dito.
So, yung ating taillight, pakita natin kanina, is naka-LED. Gusto ko yung datingan eh. Split type siya dito sa part na to. Ayan, kung nakikita nyo. Split type siya and the design nung LED. Ayan, maganda eh. Tapos yung kanyang signal light din is LED rin. Meron din tayo ritong chain cover. Flexible din yan. Ating sprocket, medyo maliit lang. Yung datingan niya rito. Tapos, ang size ay 34. Ayan, 34. 428 yung ating size. So, naka-dual head shifter tayo rito. Same nung ating foot pegs doon sa kabila. Hindi rin siya napipleep. Yung ating side stand. Okay, ayan. Smooth lang din naman, no? And then, mamaya sakyan natin. No? Bike check natin itong motorcycle na to. So, dito pa rin pala binubuksan yung ating seat. Ayan, naka-open naman na yan. Then, yan. Okay, para sa mga rider na 5'2", yung ating height or same height ko, abot natin yung isang to. Maganda yung ating laro nung shock. Maganda rin yung laro dun sa likod nung shock. And then yung turning radius natin dito is malawak din naman siya. Di naman siya ganun kahirap iliko-liko. Tsaka magaan yung motorcycle. Gusto ko rin yung lambot nung upuan, no, kapag nakaupo tayo rito. So, para sa akin, all goods. Yung bike check natin para dito. Masasabi ko na sulit, lalo sa specs niya. Yung sinasabi ko doon sa kabilang brand na sana gawing LED, etong si Moto Porsche, binigay niya sa atin etong LED. So maganda yung tsura ng kanyang headlight, naka LED. Meron tayong LED na signal light, park light, LED na tail light. Tapos meron pa tayo ritong utility hook, meron tayong side pocket, meron din tayong USB port para dito. So, pwede nyo itong gawin pang service, pang long ride, para sa mga rider natin na gustong ipampasada to. Pwede to. All goods din to. So, matipid din to. Kasi, 110cc lang naman to. So, matipid na talaga siya. So, depende na lang yan sa paglalaro ng throttle. Okay? So, ayos na ayos yan. So yun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.